And wow, see the final result mga kapatid. So ito yung outcome natin. Kubitan, good day. This is Marky Chun and welcome back again to my channel, The Junes Official Vlog. So guys, for today's video, mayroon po tayong customer all the way from Valenzuela lang naman. Actually, first time ko na customer to, so mayroong nag-chismis at mayroong nag-chika guys na mas maganda daw magpagawa dito sa pagupitan kaysa sa iba. At syempre hindi natin itinatanggi yan dahil sa affordable na yung service natin at maganda pa yung outcome pag natapos na. Nakasimangot kang papasok at syempre nakangiti kang lalabas. So guys, for today's video, ang ating client ay gusto ng color na light blonde or yung tinatawag natin na lighter blonde. 9-0 nga pala yung shade nito at lighter blonde ang kalalabasan. So dahil si client, ang buhok niya is almost 1 year na hindi nakulayan at syempre super dry na at super breezy na yung buhok niya nung hinawakan ko. At syempre ang unang procedure natin gagawin dahil naka-conditioner siya, so shampoohin muna natin siya ng 2 beses. So ito na nga, sinashampoo ko na siya para matanggal yung mga oil at mga stain dyan sa buhok niya na madulas. Para pag nagkulay tayo guys ng 9-0, swak na swak at syempre kakapit siya agad. O syempre, kung ikaw na nanonood dyan at gusto mag-DIY at gusto mo yung kulay na to, manood ka hanggang dulo dahil ipapakita ko sa iyo ang procedure kung paano ko ginawa ito at paano yung technique na ginawa ko para ma-achieve natin yung lighter blonde na walang bleach. At syempre, ikaw guys na nanonood dyan, kung bago ka pa sa channel ko, i-click mo na yung notification bell, i-click mo na yung subscribe button para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So ito na nga, ito nga yung before ng buhok ni client natin. Sobrang haba na siya, siguro below the bra na yung haba ng hair ni madam. At nakita niyo naman yung kulay itim niya is almost 7 inches na or 1 year na siyang hindi nakukulayan. So almost half na ng buhok ni madam ang itim at almost half na rin yung may kulay pababa. So manood ka dahil ang gagawin nating technique ngayon kung paano natin tumapantay yung kulay niya at paano natin ma-achieve yung ating lighter blonde. At syempre introducing the Bremode Color brand na sobrang ganda at sobrang subok ko na since na nagpa-parlor ako. Actually, ito talaga yung the best na pang color pagdating talaga guys sa mga fashion colors na gusto mong ma-achieve. Marami din ako ibang brand dito pero mas bet ko gamitin pag fashion color ang Bremode brand. At nagtaka ka kung bakit 2 tube yan. Siyempre, 2 tube ang gagamitin natin para ma-achieve natin yung lighter blonde o yung 9-0 na ginagamit natin. At ito na nga, i-reveal ko na yung secret kung paano natin ma-achieve at kung anong color ang gagamitin natin sa pag-achieve ng lighter blonde. O ayan, may hint na, di ba? Nakikita nyo na guys, ayan, 0.00 at 9.0. Ang 0.00 natin ay yung tinatawag natin na dust o yung tinatawag natin pang boost ng color. At syempre, ang 9.0 hindi magpapahuli dyan kasi yun yung i-achieve natin color. 9.0 which is the lighter blonde. O paano natin ipaghalo to o paano natin hahaluin yung dalawang ito. Syempre guys, hindi magkukulay yan pag hindi natin sinamahan ng developer na 9%. Bakit 9%? Ay bago pala ang lahat, OMG pala ang ginamit kong brand dito para sa ating oxidizing. So bakit 9%? Kasi 9% ito po yung magpapalight ng color ng ating client. Syempre mag-start na tayo. So inuna ko guys, ang lighter blonde natin which is the 9-0. Inubos ko na actually ang isang tube dyan sa isang bowl kasi mahaba-haba yung buhok ni madam. At syempre yung 0.00 natin yung tinatawag nating dust. Almost kalahati na po yung tube ang nagamit natin dito guys, hindi siya puno. So inubos ko na rin yung 0-0 dyan, pinaghalo ko siya sa 9-0 na isang tube at mahigit na kalahati na 0-0, inubos ko na rin dyan sa isang bowl natin. At syempre, ang gagawin natin dyan, gagamitin natin ng developer po na 9%. Sorry guys, nabuka siyang 6% kasi baliktad kasi nga binubuhusan ko yung ating colorant dyan sa ating bowl. Siguro napansin nyo kung bakit hindi ko na tinitimbang. Kabisado ko na kasi yan guys, ang isang tube at kalahati mahigit na 0-0 at kung gaano kadami ang ilalagay kong developer yung tinatawag nating oxidizing. So ayan na nga, nilagyan ko na guys. Guys, kung kayo baguhan pa ha, isukatin nyo pwede naman. So ayan, hinalo ko na yung oxidizing natin kasama ng ating colorant na 00 at 90. FYI lang mga kapatid, kailangang haluin nyo mabuti para maghalo lahat o ibig sabihin mag-mix yung mga color at oxidizing ng mabuti. So actually hindi ko na pinakita kung paano ko in-apply sa buhok ni madam. Pero ang tip ko dito guys, 1 inches away from the scalp, kinulayan ko muna yung kulay itim niya pababa. Hindi ko sinama yung may mga color muna pababa. So after ng 40 to 45 minutes, nag-color na siya. So dito ko sinagad niya yun ang scalp to end ang pag-color ng ating color. So as you can see guys, talagang sinagad ko na sa anit hanggang dulo ang pagkulay natin para makulayan na siya lahat at magpantay ang kulay. So after natin malagyan yung scalp niya guys, hanggang dulo ibababad lang natin yan ng 15 minutes. So after ko nagbanlaw,
now, ito na yung outcome ng ating hair na pagkakulay natin ng 90 at 00. So take note, hindi pa natin na Brazilian yan guys, just kulay lang. At nakita nyo naman na achieve na natin yung 9-0 at titingkad pa yan mamaya pag na Brazilian natin. At syempre, in fairness, nagpantay yung kulay. So ang gagawin natin ngayon guys is magkaroon tayo ng Brazilian Botox, ang tinatawag natin Brazilian Keratin, using the Keraban Brazilian Botox, at ang ginamit ko dito is Strong Wick. Strong Wick ibig sabihin para sa mga hindi na virgin na hair at saka higit sa lahat yung mga frizzy hair na. So naglagay lang ako dyan sa bowl mga kapatid, ayan. Tinansya ko lang yung dami para kasya doon sa hair na ating kinulayan. So kayo na ang mag-make sure kung gaano kadami ang ilalagay niyo dyan sa bowl para magkasya doon sa buhok na inyong lalagyan ng Brazilian Botox. So ito na nga, pagkatapos kong in-apply is bababad muna natin yan ng 45 minutes to 1 hour. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-a-apply guys, pero same lang din yan sa pag-a-apply ng kulay, isa-section nyo yung hair para malagyan lahat ng hibla ng hair natin. So as you can see, nakita nyo naman yung pagka-apply ko, hindi ko talaga siya sinagad sa anit, 1 inches away from the scalp para iwas tayo sa irritation ng scalp ng ating mga client at higit sa lahat mahapdiyan pag nasagad sa anit. At ito na nga, pagkatapos nating ma-apply ng Brazilian Keratin ng 45 minutes to 1 hour at ayan na siya, tuyong-tuyo na siya at tapos na yung ating pag-a-apply at ito na yung final outcome niya guys. Sobrang ganda, nakita nyo naman kung paano ko siya ginawa talaga, hindi ko lang napakita yung pagpaplansya niya. Disclaimer lang guys ha, ang pagpaplansya niyan guys, kailangan tuyong-tuyo siya ng 100% bago niyo siya plansyahin. So nakita niyo naman kung gaano siya ka-shiny at gaano ka-bouncy ang buhok ni Madam. Before ngarag na ngarag at ngayon tingnan niyo naman, super shiny at pantay na yung kulay. Okay guys, sa lahat ng gusto magpa-appointment dyan, mag-message lang kayo dyan sa ating page sa Pagupitan Salon. Bye!